ang sinasabi mo, binata? Mahal ko? Maria! Anong nangyari? Basilio! Kinig ka! Tangad! Anong mahal ko? Maulita! Nagpalit ng kapitan. Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Telesforo? Ito ang maghuhudyat ng pagsisimula ng matugong himagsikan. Vapores! Vapor! Días a todos ustedes. Kay bagal-bagal, ang tulin-tulin, usad pagong, wala na bang ibibilis itong vapor? Isang dekada na tayong naglalayag sa sobrang bagal. Kaunting tulin naman ng makina, kapitan. Paumanhin, Doña Victorina. May mga sasakyan na mga isda na maaari nating mabangta. At isa pa pa rin buwangga ang bor sa malawak na palayang iyan. Ay Diyos ko, kung wala lamang sanang Indio dito sa Pilipinas, malas, wala na talagang mabuting lawa rito sa Pilipinas. Na Victorina, huwag masyadong pausokin ang iyong salita. Kunayan, madali lang namang lutasin suliranin nito. Hindi ko nga alam kung bakit sa inyo nalasan. At ano naman ito, Aber? Ano na aking mukha? Bumuwasan na lang pala makapasok ka ng ilaw hanggang sa paglalabas o pararaanin sa Maynila. Ang panukalang yang ke. Kung simukat ko man yung malaking sakyan ng huli sa naman tawag ko na sa kung mabayad sa mga tao. Mga nagsawid pa sa sabi ng Estado. Isa pa'y sa pilitang pagkatabaho ng mga bilanggo, matapad na pinatapatang na lang. Subalit ang inyong mungkay ay maaaring magdulot ng himagsikan. Himagsikan. Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto nung buuin nila ang piramide? Eh mga bilanggong Hudyo laban kay Tito, sila ba'y natalso? Ay tagayip ko kung yung isang tigre kung magalit ang ating lalong-lalo na sa Wala na ang panahon yung tinutukoy. Ang Pilipinas ngayon ay iba na sa Pilipinas noon. Paniguradong hindi na sila maghimagsik. Kahit papigyan sila ng maraming trabaho o patawan ng malaking buwis. Naalala ko lang, may kwento ni Padre Salvi na ang bahay at paggamutan sa Los Baños ay naitayo sa ganoong pamamaraan. Ang iyong pinagsasabi, hindi mo ba Kung ano-ano pa, ang nasabi ay nasabi na, kayo Padre Sibayla, huwag na ninyong subukang magsalita ng mga kapalpalan. Ano namang kabuluhan ninyong mga prayla kung mga bayan maghimagsik? Bradong mayroong masamang matubunga ang mukhain sa mga sapagkat hindi niya muna ito is ng lunis ang mga taong matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Bagay, ikaw naman Don Custodio, ano naman ang iyong panukala? Kusin ay mas mainam pa ang aking mungka. Nais kong pag-alakayin ng titig ang mga taong nananaan malapit sa iyo. Ang mga titig ay kakain ng susok kasama ang mga buhangin sa ilalim ng lawa. Na kung makukuha ay mas makakalanin pa ang titig at mas mapapangkutin ang tuloy mo po. Studio, kung maraming nag-aalaga ng titik ay dadami na rin ang balot. Pweh, nakakasuka, nakakapandiri, tabunan na sana ang lawa. Halo-halo na ang mga amoy natin. Ang baho, magtiis muna tayo. o ikaw pala Basilio, kumusta na? Ano na ang lagay ni Kapitan Tiago? Ito, patuloy pa rin nag-aaral ng medisina. Si Kapitan Tiago ay mabuti-buti na rin po. Ngunit ayaw pumayag na siya ay alagaan pa. Totoo nga ho, pinatungo ako sa San Diego sa udyok ng ilan upang dalawin ang bahay roon. Pero ang totoo, gusto lamang niyang kumithit ng apian. Tunay ngang salot sa atin ang apyan. Kilala iyan ng mga ninuno natin noon, ngunit hindi sila nagmalupit. Ang apyan ay para sa panggagamot lamang. Maiba tayo. Kumusta na ang iyong balak na magpatayo ng akademyang wikang Kastila? Sa palagay ko, hindi nyo ito may sasakatuparan. May sasakot pa rin po. Sa katunayan ay hinadukan po namin si Padre
Irene ng 2 kabayong kastanyo at nangako sa amin makikipagkita siya sa Kapitan General. Maaaring siya'y tutol sa inyong balak. Ano naman po kung siya ay sasalungat? Nakasalalay pa rin sa Kapitan General sa Los Baños ang huling desisyon. Walang magagawa si Padre Sibayla kung sasang-ayon ang Kapitan General. At saan naman kayo kukuha ng salaping gugulin? Wala na pong dapat alalahanin pagdating sa pinansyal na pangangailangan. Mag-aambag ng singkapat ang bawat estudyante. Mayroon na rin kaming sapat na mga maestro at maestra upang magturo. Si Makaig naman ay nag-alok ng isa sa kanyang mga bahay upang gawing bahay paaralan. Hindi man natin mapag-aaralan ang wikang Latin ay mapag-aaralan naman natin ang wikang Kastila. Sa pamamagitan nito, malalaman ng buong mundo na tayo'y lumalakad ng paurong. Kapitan Basilio, tao lamang sa una, for mga kapintasan ng mga nakikita sa mga bagay-bagay. Oo nga pala. Ano nga pala sabi ng iyong amain tungkol kay Paulita? Paulita? Yun, pinapangaralan ako tungkol sa pag-aasawa. Akala niya siguro ay agad-agad kaming magpapakasal. Sinabi ko sa kanya na perpekto ang aking iniirog. Maganda, mayaman, ulila na at parang pakiramdam ko ay nasa langit ako kapag nakikita ko siya. Kapag umiibig ka nga naman, sa bagay, sino ba namang hindi mabibighani sa kagandahan ni Paulita? Kaya lang may maliban sa kanya. Ang tanging pagkakamali ni Paulita ay magkaroon ng tiyahing ubod ng sungit. Palibhas ay matanda na. Kung anong ikinapulay ng mukha ay siyang ikinaitim ng ugali. Alam mo ba, may pinapahanap sa akin ng kanyang tiyahin ng kanyang asawa? May pagkasipsip ka rin, ano? Ano naman, basta para kay Paulita. Kahit sinong makukulam ay kahit si Doña Victorina ay titiisin ko. Nagtatago pa naman ang kanyang asawa sa bahay ng aking amain. Kaya lang ayaw makipagkita ng aking amain kay Doña Victorina. Ang dahilan at bakit lubhang maligayang mga batang ito? Senyor Simon, kayo po pala. Kamusta po? Mabuting naman, Basilio. Mabuting. Teka, sino ba itong makisig na kaibigan mo? At bakit ngayon ko lamang siya nakita? Senyor Simon, siya pa nga po pala si Sagani. Isa po siyang magaling na makata. Hindi pa po ba kayo nakapupunta sa kanyang bayan? Basilio, bawat segundo ay mahalaga. Ayoko lamang sayangin ang bawat segundo ng aking buhay sa isang bayang mga tao ay walang kakayahang bumili ng mga alahas. Mawalang galang na po. Bawat segundo nga ay mahalaga, subalit bawat sentimo rin ay lubhang kapaki-pakinabang. Ayaw po namang sayangin ang aming salapi sa pagbili ng mga bagay na hindi naman namin kailangan. Magaling! Bueno, saluhan ninyo ako sa pag-inom ng mga serbesa. Subalit, senyor, hindi po kami tumitigil ni isang patak ng alak. At bakit naman hindi? Ayon pa kay Padre Camora, ang pag-inom raw ng maraming tubig ay sanhi ng kahinaan mga tao sa Pilipinas. Sabihin niyo po kay Padre Camora na huwag puro alak ang kanyang inumin upang hindi siya maging sanhi ng mga limuon. Hindi rin sa kanya na matamis at naiinom ang tubig, ngunit pumapatay ng apoy. Ito'y nag-aalag kapag umiinit at kapag ito'y namuhi at naging karagatang minsan nang dumunod at nagpayanig ng daig. Hindi nga nagkamali si Basilio na ikaw ay makata. Pangarap, Basilio. Pangarap. Hindi ka man lang nabagabag. Sa totoo lang ay kinakatakutan ko talaga ang taong yan. Nakapanghihilakbot. Sa totoo lang, Sagani ay ang taong kinaharap natin at kinadebate natin ay tinatawag nilang Cardinal Moreno. Cardinal ano? Cardinal Moreno, Eminencia Negra o ang kamahal-mahalang itim. Sa kanya, sapagkat siya ang tagapayo ng Kapitan General. Padre Florentino, kayo po pala. Halina sa itas, naroon ang ibang mga prele. Salamat, Kapitan. Pero ano kasi? Na Padre Florentino, minsan lamang ito. Baka po isipin ng mga prele sa itaas na ayaw ninyo silang makasama. Sige, Kapitan. Papanik na lamang ako. May sasabihin lamang ako sa aking pamangkin. Ay, kung ganoon po, o sige. Basta't maghihintay na lamang kami sa itas. Sagani, papanik lamang ako sa itaas. Ay sige, tara na po.
Sandali lang, Isabel. Dito ka na lamang. Ang nakakahiya sa kapitan, kung pareho pa tayong aakyat. Sabihin na, baka pinagsasamantalaan natin ang kanyang kabaitan. Hindi ko, maghihintay na lamang ako dito sa ibaba. Sasamantalahin daw. Ang totoo, ayaw niya lang na makausap ko si Doña Victorina. Hindi ko makikita si Paul. Padre Florentino, mabuti naman na pinulakan mo ang panyayin ng kapitan at umanhik ka rito. Kala namin ayaw mo kaming makasama. Hindi naman sa ganun, Padre. Marami lang akong inaasikaso sa ibaba. Saan ba kayo galing? Saan natin din niyo nakita ang mga magagandang tanawin habang tayo naglalay? Marami na akong nasilang magandang tanawin. Subalit, para sa akin, may mas makubuluhang mayaong mga magandang alamat. Naku! Kung alamat lamang ang ating pag-uusapan, mayaman dyan ang ilog Pasig. Isa na rito ang alamat ng malapad na bato. Nga at ikwento mo para napagdumaan ang aking pakiramdam. Sinasabi na ang malapad na batong ito ay isang batong buhay at pinamumugaran raw ito ng mga espiritu. Sus Mario, si Pahay mapadpad doon. Alamat lamang yun, hindi naman yun siguro totoo. Grabe ka mga. Bitawan mo kami ng sinusunod. Ay, pasensya naman. Maalala ko lang, maiba ninyo kung saan napatayan sa may nangalang lugar. Tumingin kayo roon. Hindi kay Senyor Simon. Sa dakong yon, sinasabing tumalon si Ibarra sa tubig na makita niyang pinaliligaw siya. Sumisid siya sa ilalim at sa tuwing lumilitaw ang kanyang ulo upang huminga, ay pinaulan siya ng bala. Sa dakong Roy, hindi siya nakita at may nakakita nagkakulay dugo ang tubig. Ngayon ang ika-13 taon ng pangyayari. Kahabag-habag. Kung gayon, ang kanyang bangkay, Tama ng bangkay ng kanyang ama. Hindi ba't isa siyang pilibustero? yan ay matatawag na murang libing. Padre Camora, Pinipostero talaga. Sadyang hindi nagpapalit ng marinal na libing. Senyor Simon, anong nangyari sa inyo? Bakit tila'y natigilan kayo? Pasensya na. Ako'y nahihiga lamang. Paulita, kumuha ka ng gamot at ibigay kay Senyor Simon. Iyan, naiwan yata natin ang mga gamot sa pagkahilo. Hindi na balik. Papahiya ko na lamang ito. Alam mo ba, Kuya? Nais ko ding makapag-aral sa Maynila katulad mo. Ngunit, hindi naman sapat ang kinikita ni na ama sa kanyang mga anak. Kaya mo ba gusto makapag-aral upang mapantayan mo ang narating ng iyong katipang si Basilio? Siyempre, isa na yun. Nais ko din naman maging karapat-dapat na babae para sa kanila. Isa pa, nais ko din makatulong sa inyo ni ama at lola. Magandang umaga mga anak. Magandang umaga rin, Ama. Mukhang marami-rami ang iyong mga nani. Oo nga, ama. Paniguradong malaki ang kikitain pag yan ay bininta mo sa merkado. Marami nga ang aking ani, subalit Ano ang bumabagabag sa iyong isipan, anak? marami nga ang aking ani, subalit napakalaking buwis ang sinisingil ng mga prelis akin. Ipagpalagay mo na lamang na lumaki na ang mga buhaya at dumating ang mga kamag-anak nito upang lamunin ang iyong salaping pinaghirapan. Pero ama, sila'y sumusobra na. Kailangan ko ring pangalagaan kung anong pinaghirapan ko. Anak, magtimpi ka. Walang mapapala kung lalabanan mo sila. Gandang araw, Telesforo. Anong maganda sa araw? Di ba ang kailangan ninyo? At dito kami upang sigilin ang iyong buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit napakalaking halaga naman iyon. Hindi ka magbabayad ng iyong bis ay palililang namin sa iba ang iyong lupain. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi mo ba alam na ako ang nagsikap? Kaya ako at ang aking pamilya ang may karapatan dito. Wala nang iba pa. Subalit hindi mo pagmamayari ang lupain. Ito'y pagmamayari ng korporasyon. Pagmamayari? May katibayan ba kayo? Ipakita ninyo sa akin ngayon din. May katibayan kami.
Nasaan? Pakita ninyo. Hindi mo na kailangan makita basta't magbayad ka na ng imbes. Puminahon po lamang kayo. Ako na lamang ang magbabayad ng buwis. Huwag kang mangialam, Huli. Huwag ninyo akong lokohin. Hindi ako papayag na kami iyong aabusuhin. Pido, kunin ang anak na lalaki at gawing sundalo. Sinasabi ko sa'yo, Telesforo, sundin mo ang ating sinasabi. Hayop, huwag ang aking anak! Huwag! Ama! Huli! Nasaan si Telesforo? Pero ano? Bakit? Narito kami upang dakpin siya. Bitawan niyo ako! Ama! Tao po! Tao po! Magandang araw ko, Hermana Pensang. Huli, siya ang sinasabi kong makakatulong sa iyo. Magandang umaga rin. Tuloy muna kayo. Anong kailangan mo? Ako po si Juliana. Huli na lang. Wala akong pakialam sa iyong pangalan. Ang tanong ko, anong kailangan mo? Kailangan ko lamang po ng kuunting salapi. Kailangan ko po kasing mabawi ang aking ama sa mga tulisan. Anak ka pala ng Telesforo. Sandali lamang. Narito ang salapi. Maraming salamat po, Hermana Penchang. Pangako, babayaran ko rin po ito agad. Huwag kang mag-alala, Huli. Madali lamang iyang bayaran. Mababayaran mo lang yan kapag pumayag kang maging alila at utusan sa aking bahay. Ganun po ba? Ngunit matanda na ang aking ingkong kaya... Sige, madali lang naman akong kausap. Akin ang salapi. Kung hindi ka pumapayag. Payag na po si Huli, Hermana Penchang. Magsisimula ka, Huli, bukas sa araw ng Pasko. Maliwanag? Opo, maraming salamat po. Wala na akong makakasama dito sa bahay. Kung alis pa, mabuting tumungan na lamang ako sa gubat at di na bumalik sa bayan. Pero Lolo, sa pamamagitan nito ay mababawi na natin si Tano at si Ama. Parang awan niyo na, Lolo. Payagan niyo na ako. Makakabalik din ako, Lolo. Mabilis lamang. Mahal na mahal kita po. Mahal din po kita, Lolo. Alam niyo po, malayong malayo na po ako sa Basilio sa tatlong taon na nakakarawan. Hindi na po ako dungisin, hindi na rin po ako hunghang. Ina, marangal na po ang ating buhay. Kilala ko si Kapitan Tiago. Ina, sana'y naririto kayo para makita niyo ang anak ninyong naabot na ang kanyang mga minimik sa buhay. Teka, ano yun? Siya nga ba? Siya nga ba ang tumulong sa akin upang may libing si inay? Anak ng... Huwag po kayong matakot. Sino ka ba? May 13 taon na po nang ako'y iyong tulungan sa paglilibing sa ating libing. Kaliligaya ko kung ako naman ang tutulong sa iyo. 1 taon para sa atin ay Latino. 1 taon may nakalang ng lahat na patay na. Isostomo Ibarra. Basilio, nakapatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi.
Maaari kitang patingin bintang sa mga tulisan. Subalit, hahayaan kitang mabuhay at huwag ka sanang pagsisihan ito. Ano pong ibig niyong sabihin, Senyor Simon? Hinahayaan ninyo ang inyong sariling alilain at alipin ng mga Kastila. Para kayong mga asong habol ng habol sa isang pirasong buto na ayaw naman pagkaloob sa inyo. Ano ang inyong hangad sa pagtuturo ng wikang Kastila? Nalagdagan pa ng isang wika ang ating bayan upang lalong dito mapagkaintindihan. Simon, nagkakamali po kayo. Sa pamamagitan ng wikang Kastila, maaari po tayong mapapalapit sa pamahalaan. Ano ang gagawin ninyo? Patayin ang sarili ninyong katangian at pailalim ng tulian pag-isip sa pag-iisip ng iba? Upang tuluyan ng maging alipin? Magtulungan tayo, Basilio. Hindi na mabubuhay pa ng pagtiganti ang ating ina at kapatid. Ano ang mapapala ko kung sila ating pagtiganti? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maamong isang tao. Walang mag-api kung walang magpapapi. Katulad mo rin, ako noon, ngunit tingnan mo ang aking sinapit. Itulungan po kita, Senyor Simon, sa lahat ng pamamaraan, maliban lamang sa inyong inisip. Lubhang delikado po ito. Ang gusto ko lamang ay mabuhay ang payapa at tahimik. Sa una mo lamang yang sinasabi, Basilio. Subalit, kapag naranasan mo na ang lahat ng mapait na aking naranasan, ay babalik at babalik ka rin sa akin. Kung sakali mang magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang ang aking tirahin sa eskolta. Is na po ako, Senyor. Baumanin po ulit. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Ano ba yan, Huli? Di mag-antanda, hindi ka marunong? Pasensya na po, hermana. Pasensya? Ay naku, ulitin mo na mabilis ang sasabihin ko. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba yan? Nakakailang ulit na tayo, ha? Pasensya na po, hermana Pencham. Hindi po kasi ito na ituro ni Ama nung kami mga bata pa. Hermana, maaari ko po bang dalawin ang aking iko? Kaawa-awa naman po siya roon. Wala po siyang kasama. Kahit konting oras lang po. Tigil-tigilan mo ako dyan sa mga pasakali mo. Ang tangi mo lang gawin ay mag-aral sa pagdarasal at paglingkuran ng pamaliwanag. Pero hermana, ano po kasi? Hermana Penchang! Hermana Penchang! May ibabalita ako. Kay aga-aga, ano naman yun? Si Basilio! Luluwas na siya ng Maynila upang tubusin si Huli. Ano? Talaga ho? Babalikan na ako ni Basilio? Pumasok ka sa loob. Hermana Penchang! Kasintahan ko si Basilio. Kailangan namin magkita. Kukunin ka lang ng demonyong nagbabalat ko yung estudyante. Huli, gusto kitang iligtas sa kasalanan. Buo na ang aking desisyon. Hindi ka maaaring makipagkita kay Basilio. Teka, si Simon yun, di ba? Ano kayong ginagawa niya rito? Bakit nasa Basha di Cabezang Tales? Nesforo, magandang araw, kaibigan. Kayo pala, Senyor Simon. Ano pong sa atin? Maaari ba dito ako manuloy ng isang gabi at 2 araw? Ngayong tahanan naman ang pinakamalaki sa nayo. Maaari
Maaari po, Senyor Simon. Subalit, paano kung may mga tulisang nagmamanman? Maaari kayong Huwag kang mag-alala, Tales. Kaya kong depensahan ang sarili ko. Magandang araw, magandang araw. Nako, ang gaganda naman ng alas na yan. Sinang, ano ba? Talagang ang gaganda ng mga alahas. Gusto ko pa namang bumili ng singsing para sa berahan ng antipolo. Teka, nasan na nga pala si Huli? 50 beses nang binabasa ang mga aklat sa pagdarasal, subalit wala pa rin na isa sa ulo. Nakaperwisyo talaga. Naku, hayaan mo na. Senyor Simon, ano-ano bang mga alahas ang meron ka? Kung hindi mo na itatanong, ang mga prestigyos o mga alahas ito. Narito ang kolyar ni Cleopatra, gintong singsing ni Sila, at singsing ng mga senador at maginoong taga-Roma. Talagang ang gaganda. Mga kaibigan, ang kawang ito ay tulad ng samang gagamot. Taglay nito ang buhay at kamatayan, lunas at lason. Sa isang dakot ng mga hiyas ay maaari kong lunurin ang mga tao sa Pilipinas. Tumatanggap din ako ng mga lumang alahas upang palitan ng salapi. Kabesa, bakit hindi niyo pagbilang ang agnos ni Huli? Total kailangan niyo ng pera, hindi po ba? Agnos? Maniguradong malaking halaga yan. Napakagandang agnos po yan, senyor. Magaganda ang palamuti at ito ay nanggaling sa aking kaibigang nagmongha. Isasangguni ko muna ito kay Huli bago ko ibenta. Senyor, aalis muna ako ha. Babalik ako kagad. Narito na si Pagani at Sandoval. Nasa atin ang tagumpay. Paniguradong papayag na ang pamahalaan na itatag ang Akademya ng Wikang Kastila. Siguradong pupurihin ang pamahalaan tayo para mag-aaral at lahat ng tumututol ay magsisisi. Subalit, baka itiis sa bilanggo kaming mga kasapi. Gayon din kayo, batay sa payo ng obispo na sasanggunian ng Kapitan General. Naku! Basta, hindi ako kasali riyan. Huwag puro pangamba ang iyong iniisip, kumpadre. Meron siyang sariling pag-iisip at kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Wala naman akong sinasabing ganyan sa Duval. Ang sa akin, mayroon din naman sariling pag-iisip ang Kapitan General. Yun ay ang desisyon ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lubhang kinakailangan ng kabataan ng wikang Kastila. Wala akong nakikitang dahilan upang tumutol ang pamahalaan. Marahil ay natatakot silang maunawaan natin ang kanilang mga batas. Kung marunong tayong magkastila. Isa pa, sa gabi idaraos ang klase, maaari itong maging sanhi ng mga kasagwaan. Nagkakaloob sa inyo ng pamahalaan ang lahat ng inyong pangangailangan. Kung ano ang meron kami, ay meron din kayo. Magtiwala kayo sa pamahalaan at humiling ng walang kalikaw-likaw. Paano kung sa lahat ng mga ito ay pagkait pa rin sa atin ng Kapitan General ang ating kahilingan? Kung gayon, hindi rin nasayang ang inyong pagsisikap. Ibinunyag ninyo na ang pamahalaan ay hunyango at nagbabalat kayo lamang. Maging ako, kahit isa akong Espanyol, ay magkikiisa sa mga Pilipino sapagkat hindi karapat-dapat ang isang pamahalaang tutol sa ikauunlad ng kanyang nasasakupan. Ang lahat ng Espanyol ay Sandoval. Lahat ng Pilipino ay Sandoval din. Nasasabi mo lang yan dahil ikaw isang Kastila. Ikaw man ay magpapalagay na ako ay isang Filibustero. Mayroon akong mabuting balita. Ayon kay Padre Rene, nasa kamay na raw ng studio ang sakit. Subalit, paano natin mapapapayan si Don Custodio? Subalit, paano natin mapapapayan si Don Custodio? Alam ko na, si Pepay ang matyas na mananayaw. Oo nga, si Pepay! Kalabisan na kung hingi tayo ng tulong kay Padre Rene. Kalabisan rin ang paggamit kay Pepay, makinig lamang si Don Custodio.
Bukod kay Pepay, may iba ka pa bang naiisip? Si Ginoong Pasta. Kamag-aral siya dati ng aking amain at tagapayo ni Don Custodio. Maaring sa ganitong paraan ay mapapayag natin siya. Tuloy! Ikaw pala'y sagani. Paumanhin at marami lamang akong kailangang tapusin. Kamusta? Kamusta ang lagay ni Padre Florentino? 1, 2, 3, go. Mabuti naman, Ginoong Pasta. Patuloy pa rin naglilingkod sa simbahan ang aking amain. 1, 2, 3, go. Mabuti naman kung ganon. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Nais ko lamang pong makiusap na kayo mamagitan sa aming mag-aaral at kay Don Custodio. Upang siya'y pumayag na itayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Nasa kanyang mga kamay na ang usapin at nais namin siyang mapapayag. 1, 2, 3, go. Isa ako sa mga umiibig sa sariling bayan at hinahangad ko ang kanyang pagsulong. Ngunit hindi gayon kadali ang sumuong sa mga usapin. Kailangan kong mag-ingat sapagkat marami akong ari-ariang dapat ingatan. Wala po kaming hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Sa mga nababasa ko, iisa lamang ang adhikain naming pamahalaan, subalit sa paraan lamang kami nagkakaiba. Kahanga-hanga ang tumulong sa pamahalaan kung ang iyong pagtulong ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Ang pagsalungat sa mga panukala nito ay maaaring makasira sa kanyang katatagan. Matibay, Ginoo, ang batayang katarungan at patwiran, hindi ang lakas ng pamahalaan sa kanyang sasakupan. Ang may papayo ko lamang ay pabayaan niyo na lamang ang mga pamahalaan. Ang pamahalaan ay tinatag para sa kapakanan ng mga mamamayan. Alam ng mga mamamayan ang makabubuti sa kanila, kaya dapat lamang na ang pamahalaan ang siyang umayon. Isagani, matataas at may pinag-aralan ang may hawak sa pamahalaan. Subalit sila'y mga tao, maaari ring magkamali. Lahat ng pangangailangan ng mga tao ay binibigay ng pamahalaan. May kasabihan sa Kastila na ang hindi umiyak ay walang gatas, ang hindi humingin ay hindi pagkakalooban. Kahit hindi naman natin hinihingi ay kanilang ibinibigay. Ipagpatawad din niyo. Subalit, ang bayang galit sa pamahalaan ay walang ibang hinihiling kundi magbitiw sa tungkulin ang namamahal. Mapanganib ang sinasabi mo, binata. Tandaan mo na sino man ang gustong matuto ay matutututo. Nag-aaral kayo ng medisina, hindi ba? 2, 3, go. At tupagin nyo na lamang ang panggagamot. At hindi ang pakikialam sa mga bagay na may kinalaman sa bayan. Makikita ninyo, pag kayo'y nagkaroon ng ubang tulad nito, ako'y pasasalamatan ninyo. Kapag ako'y nagkaroon ng ubang tulad niyan, at aalahanin ang aking nakaraan at wala man lang akong nakitang nagawang mabuti para sa iba at sa bayan, bawat uban ay magsisilbing tinik na sa akin. Hindi ko ito ikapupuri bagkus aking itong ikakahiya. Paumanhin, Ginoong Pasta, ako'y aalis na. Kung lahat sana'y kikilos at mag-iisip kang tulad niya. Hay, kaawawang binata, kaawawang Florentino. Mahal. Mahal. Sagani, tignan mo, ang daming magagandang ilaw dito sa perya. Sagani, nakikinig ka ba? Ganit ka ba? Ha? Ano yun? Ano ba ang iniisip mo, mahal? Yung mga tao rito sa pera, pambihira ko makatitig sa'yo, parang gusto kanilang agawin sa akin. Yun naman pala, huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Talaga ba? Oo naman. At ako rin, hindi ko kayo iiwan. Dito na ako sa tabi niyo, mga kabataan talaga. Iyan naman. Maginoo po itong si Isabel. Siguradong ligtas ako pag isama. Oo nga po, Doña Victorina.
Huwag po kayo mag-alala. Baka kumulubot ang iyong makinis na kutis, masasayang ang iyong kagandahan. Ay, ikaw talaga. Huwag kang ganyan. Mga diwa ka, mga diwa ka. Masdan mo, kakaiba ang kanyang ganda. Para sa isang kienkantada. Yan si Paulita Gomez. Taglayangang hinahangad siya ng mga kalalakihan sa kanyang aking balintog at kagandahan. Kanya pa yung nobyo ang aking estudyante. Lagot siya sa akin. Dito ka muna. Susundan ko siya. May kang patay kang mura. Dito ka lang. Mahal po? Pepay, ba't ka narito? Ano naman ang kailangan mo? Bakit parang malalim ang iniisip mo? May problema ba? Huwag mo nang isipin yan. Magsaya na lang tayo. Pepay, huwag dito. Baka may makakita sa atin. Sige na, mahal ko. Kahit ngayon lang. Alam kong marami kang problema. Hayaan mong paligayahin kita. Sige na nga. Pero ngayon lang to. Igo. Sandali lang. Sige na, mahal ko. Kahit 25 piso lamang. Kapalit nito ay paliligayahin kita. O, ito 1,000. Salamat, mahal. Pepay! Huy! Pera lang ata habol sa akin eh. Artes y Officios. Narito lamang pala ang aking hinahanap. Ngayon ipuna ang aking pasya. Igo. Eureka! Eureka! Parang awan nyo naman po. Kumain kayo ng hapunan. Kahit konting higop lang ng sabaw. Senior Simon, kayo po pala. Kumusta na may sakit? Mahina na ang pintig ng puso. Ayaw na rin kumain ni Kapitan Tiago. Kaawa-awa. Ano bang lagay ng kanyang kalusugan? Nakalatan na ng laso ng kanyang buong katawan. At maaari siyang mamatayan ng mga oras. Gaya ng Pilipinas. Ilang gabi na siyang gumigising ng walang ilaw. Umiiyak at ako'y minumura. Akala niya siya aking binulag. Wala kang pinagkaibang pamahalaan. Basilio, makinig ka. Hindi mo binubukla ng mga aklat na binigay ko sa'yo. Wala kang malasakit sa iyong bayan. Pero senyor, Wala nang pero-pero. Sa loob ng isang oras, sisiklab ang himagsikang hindi nila malilimutan. Naparito ako upang ihandog ang iyong kamatayan o kinabukasan. kamatayan o kinabukasan? Magpasya ka. Narito ako upang ikailigtas alang-alang sa nakaraang nabugnay sa atin. Ano naman ang kailangan kong gawin? Makinig ka. Ako ang mamumuno sa himagsikang ito. Mamumunuan mo ang pangkat na lulusob sa Santa Clara upang kunin ang isang taong malapit sa puso sa atin ni Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na ang lahat. Patay na si Maria Clara. Anong sinabi mo? Patay na siya. Patay na siya? Asidungalingan! Ililigtas ko si Maria Clara ngayong gabi o patay na! Ilang araw nang may sakit si Maria Clara. Ako'y dumadalaw sa kumbento upang makibalita. Ito ang sulat ni binigay ni Padre Rene kay Kapitan Tiago. Magdamag na hinagkan ni Kapitan Tiago ang larawan ni Maria Clara at humingi ng tawag. Tinugtog na kanina ang kanyang agonias. Patay na ang aking mahal. Hindi ko naman lamang nakikita o nayayakap.
Namatay na hindi man lamang alam na ako'y buhay pa lang lamang sa kanya. Maria! Maria! Tanggapin na natin ang katotohanan. Hindi! Hindi! Lumalalim na ang gabi. Bakit wala pa rin si Paulita? Paano na ako makakahingi ng tawad? Paulita, mabuti at dumating ka. Akala ko ituloy mo na akong niniwan. Ikaw, binata, alam mo ba kung saan nagtatago ang aking asawa? Nasaan siya? Ay, hindi ko po alam. Wala po akong balita. Pag nakita mo ang Judas na yon, sabihin mo sa kanya na tatawag ako ng mga Guardia Civil. Buhay man o patay, kailangan ko siyang makita. Sige po, masusunod. May ba tayo? Anong masasabi mo kay Juanito Pelaez? Ay, naku po, nakaririmarim ang pangugali. Anong sabi mo? Ang ibig ko pong sabihin ay makisig, maginoo, magandang pangangatawan, magalak. Ay, tamang-tama ang inyong mga sinabi. Juanito, halika nga dito, dali! Paulita, Huwag mo kong kausapin. galit ka pa ba, mahal ko? Tinatanong mo kung galit ako? Ano yung tungkol sa babaeng Princess na yun? Ha? Ikaw pa talaga ang galit. Ba't kasama mo si Juanita sa teatro kagabi? Pinagtataasan mo ba ako ng boses? Hindi. Ang ibig kong sabihin, bakit si Juanito? Akala ko ba ako ang gusto mong makasama? At saka, nasabi ko lang yun dahil nanilibog ko ang aking damdamin. Paulita, alam mo namang ikaw lamang ang aking sinisinta. Pakiusap, patawarin mo na ako. Hindi ko talaga gustong isama si Juanito. Si Tia lang naman ang may gustong isama siya at isama ako. At isa pa, si Tia lang naman ang may gusto kay Juanito, no? Paulita, alam mo namang simula pa lamang na ikaw ang aking iniibig. Ikaw ang nais lamang titigan ng aking mga mata at palaging laman ng aking mga panaginip. Simula noong ikay aking makilala, ibinuhos ko ang lahat ng aking pamamahal na dati ay alay ko lamang sa bayan. Darating ang araw na ang Pilipinas ay lalaya at lilipad na parang lawin sa ipapawid. At pagdating ng mga panahong iyon, saka lamang mabubuo ang ating kaligayahan, ang ating mga pangarap. Pangarap, mga pangarap. Sinabi ni Tia Turina na marami raw kayong kaaway. Marami nga kaming kaaway, subalit kung nariyan ang katulad mo, sigurado makakamit namin ang aming adhikain. Paano kung wala naman kayong mapala? Kung wala kaming mapapala, sapat na ang iyong tinig habang nakaturo sa aking bangkay. Buong pagmamalaking sasabihin, ang aking irog ay namatay sa pagtatanggol sa bayan. Isang karangalan na magkaroon ng isang katipang tulad mo, Isagani. At isa namang paraiso ang makapiling ang isang tulad mo, Paulita. Paulita, ano ba yan? Gabi na. Tara na, tumuwi na tayo. Baka sipunin ka. Sandali lamang, Tia. Isagani, masaya ako muli tayong nagkasama. Paalam. Hahanap ulit ako ng panahon upang muli tayong makapag-usap. Sige, paalam. Nakakapagod. Ating nasatin ang sandaling ito. Luwalhati kay Don Custodio dahil sa kanyang kapusuhan at pansit sa lupa para sa mga binatang. Bakit naman kasi tinutulan ni Don Custodio ang ating kahilingan? Ewan, sabi ko sa iyo, wala tayong mapapala. Tama na yan, tama na yan. Tapos na iyan. Mabuti pa at mag-derail na lang tayo. Magandang hapon, Isagani. Magandang hapon. Nasaan na pala si Juanito? Lampas na siya sa oras ng ating pagkikita. Dapat si Basilio ang ating inimbita, imbes na si Juanito. Kapag nalasing natin si Basilio, makapag-usapan natin siya sa tungkol sa isang batang nawawala at isang bungha. Sa karangalan
pangalan ni Don Postudio ay binibiyagan ko ang panukalang soka. Ito naman ang tortang limango na iaalay natin sa mga prele dahil sa kanilang pagkalimango. Ito ay tatawagin natin tortang braille. Hindi ko masyadong gusto ang tawag na tortang braille. Lahat ay nakikinabang sa bayan at pamahalaan. Subalit, wala pang sasama pa sa Pilipinas. Huwag kayong masyadong maingay. Maraming mata ang nagmamanman sa atin. Tingnan ninyo. Tinitigtigan tayo ng paborito ni si Bella. Oo nga, pero bakit siya sumakay sa sasakyan ng mag-aalahas na si Lord Simon? Marahil ay pinaglilingkuran ng Eminencia Negra ang mga alipin ng Vice Rector. Makaray! Anong pakay mo? Andyan ba si Makaraig? Sandali lamang. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nagdito? May kailangan sana ako. Nag-aaral ng medisina sa kalye Analogue. Ano ang nangyayari? Sumama ka sa amin, ayun din. Teka, anong nangyayari? Hindi niyo ako pwedeng takpin. Himik! Lahat ng kasapi sa akademya ay bibilang ko. Alam niyo ba, kinukutsaba raw ng mga kabataan ang mga tulisan sa San Mateo? Oo nga, nakakatakot. Baka lumusog sila dito. Naku, mabuti pa umuwi na tayo at isara ang mga bintana at pinto. Ay nako, ayoko pang mamatay. Tayo na. Basilio! Uy, nabalitaan niyo na ba ang nangyari kay Basilio? Kaawa-awang bata. Bali-balita ay pinatawan na siya ng parusa. Marahil sa ngayon, siya ay patay na. Pinarusahan siya ng Diyos. Parusa ng Diyos ang pagkabilanggo ni Basilio sapagkat hindi siya marunong mag-antanda at magdasal. Hindi totoo yan. Mabuting bata si Basilio. Wala siyang kinalaman sa mga paghihimagsik at paskin. Hoy, tumigil na kayo dyan. Nakakulong na nga si Basilio. Ibig sabihin, kasapi na siya doon. Kung gusto nyo, dalawin nyo siya sa bilangguan nang magkaalaman na tayo. Siguradong puro latay na ang katawan. Ano? Ikinulong si Basilio? Ikinulong ang aking katipan? Ikinulong? Ikinulong? Basilio! Kumuha kayo ng tubig, magmadali! Sus ko yun sa tubig. Ayoko na, umuwi na tayo. Huli, narito na tayo. Tayo na. Magandang araw po, Patrika Mora. Ikaw pala, kumanda. Ano ka? Ibig ko kayo kausapin kung may nais mo siyang ipangkita. Ay, ganoon po. Sige, kaya mo muna pakita ng umpapos. Narito lamang ako sa labas. Sige na. Ano ang pinagkaya? Hihingi lang po sana ako ng tulong para mapalaya si Basilio. Naku, Huli, mahirap ang iyong hiningi. Kalaban ng pamahalaan ang katulad ni Basilio. Papayag lamang ako kung gagawin mo ang aking pag-utos. Ano po yun?
Hindi ko gagawin ang inyong pinapagawa. Huwag ka nang kumalag. Hindi pa gusto mong mapalayan ng bulungan si Basilio? Hermana Vale! Hermana Vale! Huli, anong nangyayari? Huli, napakawalang hiya mo. Ganda pa naman ng Diyos. Tumahimik ka! Hermana Vale! Huli! Nasaan ka? Huli! Nais ko ding makatulong sa inyo ni Ama at Pasensya na po, Hermana. Ala! Patay na si Huli! Patay na si Huli! Kawawa naman itong si Huli. Parang hindi na niya kinaya ang mga dagok na dumating sa kanilang pamilya. Bakas na! Paano si Basilio? Wala siyang tagapagtanggol, kaya dito na muna siya. Kaibigan ko din siya. Di ako lalaya kung hindi siya kasama. Sige na, Isagani. Malis na kayo. Mag-ingat ka, Basilio. Ano ba yan? Ikaw na lamang natitira. Sa iyo na ibubuhos ang lahat ng mga parusa. Mga hayop! Pinatay niyo si Uli! Pastangan! Paulita! Kumusta ka na, mahal ko? Anong mahal ko? Wala na kayong ganyan ni Paulita. Hindi ka niya mahal. Huwag kang may alam! Sagani, ano ba? Bakit mo sinasaktan si Juanito? Ito talaga kasintahan mo, masyadong mapagbataas. Ano bang nangyayari sa'yo, Paulita? Paulita! Musta na si Basilio? Lubos ko na po siya sa pihitan gaya ng inyong binilin sa akin. Sinabihan ko rin siya na pumunta dito ngayong umaga. Bueno, iwan mo muna ako. At pag dumating si Basilio, sabihin mo na nandito ako. Basilio, anong nangyari sa'yo? Ako isang masamang anak at kapatid. Hindi ko man lang naipaghiganti ang kamatayan ng ating kapatid at ang paghirap ng ating ina. Ngayon ay handa na akong gantihan ang sama ng kapwa-sama. Ako'y nakalaang maglingkod sa inyo kasama ang mga sawid palad. Magtatagumpay na sana ang unang himagsikan. Subalit ako noon, umibig pa rin kay Maria Clara. Ngayon na siya'y pumanaw na. Hindi na ako mag-aatubili pang ibaon sa hukay ang lahat ng mga tampalasang nagdalang bighati sa aking buhay. Lahat ng inabuso at binaboy. Ang aking ama, ang iyong kapatid at ina na si Christine at si Sisa. Ang matalik kong kaibigan na si Elias, si Huli, lalong-lalo na si Maria Clara. Lahat sila ay ating ipaghihiganti. Ito, yung pagmasdan. Ano naman yan? Ito ang maghuhudyat ng pagsisimula ng matugong himagsikan. Mamayang gabi ay magaganap ng piging na daduluhan ng maraming maruruming na tao. Kapag lumamlam ang liwanag,
Itataas nila ang mitsa ng pagpapagalaw sa mekanismo sa loob nito na papapasabog sa dinamita. Nitroglycerina? Isang dinamita? Walang buhay ay dapat itira. Ang lahat ng dumi ay dapat linisin. At hindi lamang ito o nitroglycerina. Ito ay likha sa mga luhang na ipon at pot na kimkim. Kung ganoon, ay hindi na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok ay lalabas ang mga artilyero at iba pang kinasundo. Punoon. Pupunta ang lahat sa lugar na kinaroonan ni Cabezang Tales sa Santa Mesa. Magkakagulo ang mga mamamayan. Ikaw ang mamumuna sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Kami naman ni Cabezang Tales ay susubukang kagawin ng tulay. Mamamatay lahat, mga mahihina, ang lahat ng hindi handa. Lahat? Kahit yung mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng mga Indio, Mistizo, Inchik, Kastilang duwag, kailangan magsimula muli. Mula sa dugong dadana kay sisibil ang bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailan na hindi ito magpapaapi. Subalit, ano naman ang sasabihin ng daigdig sa ganyang mga pagbatay? Papalakpak ang daigdig. Tulad ng Europa, ng patay nilang India sa Amerika. Kung sa bagay, ano nga naman sa akin kung pumalakpak ang daigdig sa akin o hindi? Kung ang daigdig ay wala namang tingin sa mga api at mangkirap. Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Tama lang talaga na ikaw ang aking pipiliin. Sa ganap ng ikasyan naman, ay dapat na lumayo kayo. Malayong malayo sa analogue, hihintayin kita Basilio. Hanggang mamaya. Ganda pala ang kasal ni na Paulita at Juanito. Hay, kawawang isagani. Ipinagpalit ng katipan ng lahi lamang sa kanila. Kahit na po ay napapakasal sa isang buwan, gawa ng karunong ng kasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tipong-tipong tayong lahat dito para saksihan ang pinakamagandang araw sa buhay ni ng Juanito Pelaez. Ang Paulita. Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita bilang iyong kabiyak at pinapangakong kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa hanggang buhay, hanggang kamatayan? Ako, Padre. Ikaw naman, Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito bilang iyong kabiyak at pinapangakong kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang kamatayan? Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa iyong pagsasama. Mabuhay ang bagong kasal! Don Simon, mabutit nakarating kayo. Nabati ko kayo ni Paulita. Ito ang aginaldo kong lampara. Ako, nag-abala ka pa kay gandang lampara naman ito. Maraming salamat. At hindi nyo ilagay ang lampara sa gitna. Paulita, nais ko po sana magtagal, subalit mayroon akong kliyenteng nais bumili ng aking malas na kailangan kong katapuin. Ay, ganun po ba? Sige po, salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Hindi ako masamang tao. Kailangan ko silang ligtas. Bawal kang pumasok dito. Tingnan mo nga yung suot at isura mo. Kailangan lang. Nanganib ang kanuang buhay. Nakainom ka ba? Hindi nga sabi pwede. Basilio, sa eskolta magmadali. May sindi na ang lampara. Sa ganyan, anong ginagawa mo dito? Halina't umilis na tayo. Bakit ako lalayo? Gusto mo pa bang mabuhay? May lampara sa loob ng bahay na yon at may dinamita. Kung sasabog yon, lahat tayo mamamatay. Hayaan mo muna kung makita siya sa huling sandali. Bukas ay iba na siya. Sinabi ko na ang sinabi ko. Padre Irene, nawawala na ang ilaw ng lampara. Itaas ang mitsa. Magnanakaw!
magkita tayo sa uling sandali, Tano. Tawarin mo ako. Huwag mo akong iwan. Parati kang mag-ingat. Ngayon ay magkakasama na kami ni Huli. Lolo! Ginoong Simon, anong nangyari sa iyo? Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Hindi lamang po. Subalit sa ilang sandali, matatapos na rin ang aking paghihirap. Diyos ko! Anong ginawa mo sa iyong sarili? Wala nang lunas sa lasang aking ininom. Hindi ako magpapatakip. Patay? Opo. Buhay? Hindi. May paraan pa, hahanap ako ng lunas. Wala nang mangyayari. Nag-aaksama lamang kayo ng panahon. Mamamatay ako kasama ang aking lihim. Lihim? Ako si Krisos Dumog-Ibarra. 13 na panahong nakaraan. Nung ako'y bumalik sa Riopa upang mag-aral at gumawa ng mabuti sa aking bayan para ikasal ang aking girok na si Maria Clara. Subalit, lahat ng ito ay itawid nila ako sa kaguluhan. Wala akong kinalaman. Tumakas ako na dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Nagpayaman at bumalik upang maghiganti sa mga nang api sa akin at sa mga aking mahal. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, nasilaw ka lamang sa galit at doot at sa paghihiganti. Kagustuhan niyang lahat ng nangyari, hindi nagtagumpay ang kanyang plano nang dahil sa kanya. Sapagkat alam niyang hindi ito tama, igalang natin ang kanyang kapasyahan. Ang ibig ninyong sabihin, gusto ang kanyang kalooban na mangyari mga ito. Walang makakapagsabi ng iniisip ng Diyos, ngunit kailanman ay hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Subalit, bakit hindi niya ako tinulungan? Subalit hindi niya gusto ang paraan ng iyong ginawa. Hindi kailan mapapawi ng kasamaan ng isa pang kasamaan. Walang naililikha ng puot kundi krimen at mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang makakapagligtas, ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapakasakit at ang pagpapakasakit at pag-ibig. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa ng aking kaloob. Naway makasama mo na ang mga mahal mo sa buhay na namayapa na sa paraiso, kung saan hindi ka na maghihirap. Diyan ka muna, hindi makababaluktot ang katwiran, hindi mag-uudyok ang kasakiman.